Kasi pag nagbaha sa Manila, konti nang lalabas ng bahay para bumili. Pinaitignan ko na. Pechay. So yan, magpe-plating na tayo, no? So lagyan muna natin yung karne. Ating siling panigang, meron din. Nilagyan ko rin kanina. Pechay. Ito yung ating celery. Yan. Yung literal na bagsakan, yung repolyo, ito galing ko yan. Kaya yun, duble na pag dumarating sa Manila. Kasi pag nagbaha sa Manila, konti nang lalabas ng bahay para bumili. Pinaitignan ko na. Hello, magandang buhay. Uncle Bry here. Ngayong araw na ito ay magluluto naman ako ng pork and beans. Halika, mag-stay ka lang sa video para malaman mo. So ito yung ating mga ingredients, no? Gamit tayo ng kamatis, sibuyas, spring onions, or green onions kung tawagin dito. Isang stalk ng celery, tapos pechay. Gamit din tayo ng bawang. Mga 2 piraso lang, malalaki mga bawang dito eh. Pitin ng bawang. Kalahati lang, malaki din ito. Amayin ganyan lang. Malalaki kasi dito, mga panahog, mga sibuyas, mga bawang. Next is kamatis. Malaki din ito, kaya kalahati lang. Tanggalin natin yung buto. Ang ating green onions or spring onion. Siguro ganito lang. Yan, okay na yan. Hiwa nyo. Okay yan. Ang ating celery, isang stalk lang, okay? Next, yung pechay. Siguro mga 1, 2, 3. Mga 4 na tangkay lang. Mga dambuha lang pechay din kasi to. Ayan, okay na to. 4 na hiwa lang. Huhugasan lang natin, okay? So habang naghihintay tayo, ito nga pala yung gagamitin kong pork. Buto-buto ito. Ayan. So ang ginawa ko rito, binabad ko lang sa asin ito, chili powder, tsaka paminta, no? Ito yung gagamitin nating pork sa ating pork and beans. Igigisa muna natin ito, no? Oo nga pala, stainless tong ginagamit kong kawali, no? Para maging non-stick siya, kailangan mainit bago nyo lagyan ng mantika. Ito ang palatandaan ko kung mainit na o hindi. Wisikan nyo ng konting tubig. Pag nakita nyo yung mga butil ng tubig na ganyan na, mainit na yan, pwede na yan, non-stick na yan. Lagyan nyo na ng mantika. Yan, nakita nyo hindi dumidikit, no? Yan. Kailangan talaga mainit yung kawali bago nyo ilagay. Kita nyo yan, hindi dumidikit, di ba? Pan muna natin. After 10 minutes, ito na siya. Oo nga pala, yung mga malalaking tipak ng laman, hiniwa-hiwa ko na. Tapos ito, buto-buto ito. Kaya, dyan lang yan, pampalasa. Ilalagay ko na yung ibang mga panahog. Ilagay na natin yung bawang, sibuyas, at kamatis.
Tapos hahalu-haluin na natin. Ito naman yung ating white beans na pinakuluan ng 1 hour. Ito siya, white beans, no? Sasalain natin. Ito yung ating beans. Kaya nga pork and beans, di ba? Kung gusto nyo medyo durug-durug, mga 1 hour. Kung medyo tama lang, 45 minutes pwede na. Ilagay na ang ating beans. Tapos maglagay tayo ng, palagay ko 1 liter ng tubig or half liter. 1 liter na lang siguro. Palalambutin lang natin yung karne. And after that, ilalagay natin yung mga ibang panahog. So habang kumukulo siya, lalagyan na natin ng mga ibang ingredients. Lagay tayo ng asin. Paminta. Isa nga pala sa magpapasarap sa ating pork and beans is ang cumin powder. Pwedeng wala ito, pero kung gusto nyong magkaroon ng masarap na lasa, lagyan nyo nito cumin powder. The best. Mga 1 tablespoon siguro. Pwede na to. Ito yung nagpapasarap dito, medyo durug yung ating beans. Lalapot na yan. So pag ganyan na, pwede nang ilagay yung ating celery. Ilalagay ko na rin yung ating pechay. Nandito po yung asawa kong kontrabida. Tara, let's eat. Pechay. Walang kamatis. Meron, durog. Sili. Celery. Nasty. Yeah. Thank you sa panonood ha. Maraming salamat. Hanggang sa muli.